above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. You were crucified and laid behind a stone. You lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trembled on the ground. You took the fall and thought of me above all. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. Oh, and I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide. Healing comes from your hand. And suffering children are safe in your arms. There is none like you. Oh, there is none like you. There is none like you. There's just no one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, I
is none. There is none. There is none. There is none. There is none like you. None like you. Samahan niyo ako manalangin. Let's pray. Gracious God, Father in heaven, there is none like you because you are above all. And as we have our class, we acknowledge you this moment that you are a great God who can do anything, and we are nothing without you. And we pray that you give us word, wisdom, and knowledge to have our class this morning. Thank you for what you have done in our life. Thank you for your Son, our Lord Jesus Christ. May you bless us, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alright. Good morning po sa bawat isa. Kamusta po ang lahat? At ayan, may konting echo. So next week, midterm na, no? Panalangin ko na kayo ay bigyan ng Diyos ng kaalaman at paalala yung mga na pag-aralan nyo pang makakuha kayo ng mataas na grado. Ano? Tingnan nga natin kung sino ang mga absent ngayon. Okay, 36. Almost half ang wala. Wala pa sa ngayon, ano? Madaming absent. Pero baka habol sila. So last time, nagkaroon tayo ng live class about ano ba yung what matter most in our life, and that is to shine, to live for God. At ngayon naman, pag-uusapan natin is contentment. Contentment. Ano ba sa Tagalog ng contentment? Pero bago tayo mag-discuss, magkakaroon tayo ng ngayong week na dating na bago kayo mag-exam. Ipapasa ko yung detalye ng submission nyo sa akin para sa final term. Mas maaga na para magawa nyo na, no? And then, ang tapos natin ay, let me just get my calendar here. Ngayon ay April 3. The next week exam nyo. And then April 17, I think it's another SIP. And then 24, simula ng finals natin. Tapos May 1, May 8, and May 15. And then fourth week of the May is your final examination. And then May 29, I think it's our last class. May 29. So meron kayong isang buwan. Kung ibibigay ko na next week, meron kayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na linggo. Nagit isang buwan para mag-submit kayo sa akin ng, by the way, papipiliin ko naman kayo kung ano yung mas swak sa inyo para hindi kayo mas masarapan, ha? May option ka na, no? Kung ayaw mo yung option 1, pwede ka yung option 2. Ayaw mo ng option 2, pwede yung option 3. Ayaw mo pa din hanggang kung ano yung pinaka mas madali sa'yo. Pero sa May 5, May 5, wait lang. Hindi pala May 5, May 4, ayan. Isa sa mga option doon ay church visit.
Pero to ay limited slot lang. So kung yan ang pipiliin nyo, limitado nga lang, ano, sasabihin ko kung hindi na pwede kasi 120 lang ang kaya kong i-cater. I will make an event for my students in WCC para din magkakita-kita tayo, na makamusta ko kayo, kung yan ang pipiliin yung option. And then that will be your final requirements. So kapag nalabas ko yung form at kung yan yung gusto nyong option, by the way, question, meron ba kayong pasok pag linggo? Okay. Thank you, Monique. Wala. Kaya, okay din. Yung iba meron no? Yung mga, dapat nga wala eh. Kasi ang linggo para sa Panginoon yan. Para magsimba tayo. Siguro, ewan ko lang. Pero before may mga pasok kayo ng linggo. Dapat wala. So, ayan. Sunday yan May 4. So, kung yan yung option nyo, at gusto nyo rin ako ma-meet, and then, bibigyan ko kayo ng giveaways, iPhone 15. 15 lang, hindi 16. Joke. Bibigyan ko kayo, mas maganda pa sa iPhone. Bibigyan ko kayo ng Bible. Yes. Pero New Testament lang. Kasi mahal kapag Old Testament tsaka walang pera. Okay? Okay ba yung sound ko sa inyo? Kasi isang linggo itong hindi ginamit itong B8 sound card kasi nung last week nagloko. Ngayon medyo okay naman na. Okay? Buhay pa ba kayo? Mamaya magtatawag ako Tatawag ako ng mga magbabasa. Thank you, Monique. Thank you, Daniel. At ayan. Taas muna ako. May nag-chat. Okay, thank you, Arvin. Hello. Tas Mike. Ayan. Pa-clay natin to. Saan na yung process? Okay. So ang pag-aalala natin ngayon ay about contentment. So bago ako mag-start, pwede bang patingin muna ng mga kamay natin? Raise hand please. Yan. Para mayroon talagang nasusure ko na mayroon nakikinig ng mga mababait na mga students. Papalakpakan ko kayo. Very good. Lang. Sige. Magbasa tayo. Mamaya magbe-breakout session tayo, ha? 1, 2, 3, 4. Bakit ganito to? Sige, ako nasa 13. So magtatawag ako ng 3 estudyante na magbabasa ng verse. Si Miguel sa verse number 10. Si Monique sa verse number 11. At si Brenda sa verse number 12. Okay, basahin natin. Miguel, pakunahan mo na. Verse number 10. Audible po ba? Opo. Okay, so. But I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity. Okay, si Monique, verse 11. Not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. Thank you, Monique. Si Brenda naman. Wala si Brenda.
Si ano na lang, Angelo. Hello, sir. Audible po. Opo. Yung 13 po, sir. 12. 12. I know both how to be a base and I know how to be a bound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Okay, thank you. Thank you sa mga nagbasa. Thank you, Angelo. At ako sa verse number 13. Maybe palagi nyo itong nakikita. Kasi favorite verse to ni Stephen Curry. Putol lang yung slides natin. Ang sabi dito, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Okay. Bago tayo magsimula, meron ako sa inyong ikikwentong storya. Ano na obserbahan nyo dito sa larawan? Ang ganda, no? Ganda ng fields, garden, may mga hayop. Kumbaga, kung ikaw ay mayroong ganyang pagmamay-ari, parang mayroong beach pa ata sa likod, oh. O ano pa man yan. Kung ikaw ay mayroong ganyang asyenda, mayroong kang farm, sigurado masasabi mo, kontento ka na, no? Ganda eh. Sino ba dito nakatira sa Alabang Hills? Meron ba ditong, wait lang, biglang meron ako naririnig na ano, sa tenga ko. Okay, wala na. So pag meron ka narinig na, tigil ka lang. Tigil ka lang para ano. Oh, sabi ni Mark, farm, peaceful, serenity. Denmark. Ayos siya. Ngayon, ganda 'di ba? Sino dito nakatira sa Alabang Hills? Wala. Forbes Park. Wala mga ganon. Saan ba tayo mga nakatira? Ang ganda no, Corinthian Gardens. Ang ganda ng mga, wala ba mga ganyan dito? Mga talagang pag nakatira ka dyan, sobrang yayaman yan. Diyan nakatira yung mga artista. Sila Manny Pacquiao, mayroong bahay dyan sa Forbes. Pag nakatira ka sa mga ganyang matitindi, talagang masasabi mo, kontento. Kontento ka na sa tirahan mo. No? Ako nakatira lang ako sa Brookside, nangungupahan pa. Pero kontento naman. Malaki yung labahan. Kontento na ako doon at may sampayan. Maganda na yun. Pero, alam nyo ba na ang bagay na yan ay maisusuko mo? Na maibebenta mo pa? Sa 50-50. Sa hindi mo sigurado na pagkakataon. Ito ay totoong storya. Ang pangalan niya ay si Ali Hafed. I don't know how to properly pronounce his name, but it's okay. Ali Hafed. Merong dumating sa town nila na nagsasabi na meron daw merong isang lugar near their place or in their country na sa field na yon punong-puno ng diamond. So nung narinig to ni Ali Hafed ng gold, ito true story to, no? Pwede nyo i-search sa internet. Nung narinig niya to, hindi siya makatulog. Kasi, o ba naman eh, saan kaya yun? Saan kaya yung mga gold na yun, mga diamond na yun? Ang ginawa niya, para may pondo siya sa paghahanap, binenta niya ang kanya field, tahanan, ang kanyang mga ari-arian. Pero hindi ito yun ano lang yan, paglalarawan. And tapos, so nag-travel siya sa iba't ibang lugar para hanapin itong place na ito. And then, dumating ang time, naubos lahat ng pera ni Ali dahil sa kakahanap ng ginto. Tapos, dumating yung time na yung nakabili ng
kanyang lupain, ng kanyang farm, ng kanyang fields. Nagpapainom ng camel. Habang nagpapainom ng camel, okay, this camel put his nose into the brook, dun sa brook, no? This man saw a flash of light from the sands of the stream. He pulled out a stone that reflected on the hues of the rainbow. And then this man, nakatagpo siya ng diamond. Saan? Dun sa field ni Ali Hafed. And this mine ay tinawag na Golconda Diamonds. Mine of Golconda, the most magnificent mine in all history. Had Ali Hafed remained at home and dug in his own garden, then instead of death in a strange land, he would have had access of diamonds. How ironic, di ba? Napaka-ironic. Yung hinahanap mo, doon lang pala, doon lang pala, pag mamay-ari mo na pala, kaso binenta mo. Now, question students. Bakit maraming tao hindi masaya? Ha? Bakit di ka masaya? Ako, may hangir pa pala dito sa ano ko. Talagang kapatid ko, no? Sensya na kayo, makalat background ko, Bakit di ka masaya? Bakit maraming tao hindi masaya? Bakit maraming tao, mayaman, at ito nga mahirap sa Korea, di ba? Sa Korea. Si Kim So-yeon. Ewan ko kung anong totoong nangyari. Pero ang culture, ang generation, kung sa Amerika, meron silang yung sin ng generation nila na napapasa, yung mass killing, yung anong tawag doon, namamaril sa mga school. Anong tawag sa ganun? May term for that. Tignan natin sa chat box natin. Ito, sumasagot pala kaya, no? Walang pira, ayan, yan. Yun, yung school shooting. Pero meron pang term dyan, School shooting. Parang ganun nga, diba? Binapapasok na lang. Kasi sa kanila nila, tulad sa atin, may mga security guard. Kahit paano, kahit walang bala yung baril ng security guard. May security guard kahit paano. Papasok na lang yan, biglang pagbabarilin yung mga estudyante, walang habas ng pamamaril. Ano na yan? Ano yun Ang tawag dyan sa Bible yung sin ng generation, papasa-pasa. Sa Korea may ganun din sila. Yung i-search niya yung mga artistang nag-suicide. Bakit? Si Soron, si Kim, yung nagpakamatay, yung naling kay yung ex ni Kim So-yeon. Bale, kung di kayo mahilig sa K-pop, okay lang yan Ini-example lang ni Sir Jomar. Baka sabihin nyo, outdated na kayo Ano kasi sila, once na nagkamali ka, dudurugin ka talaga ng mga Koreano. Talagang ipapahiya ka hanggang sa mag-suicide ka. Tapos, ngayon, yung nangyari kay Kim So-yeon, yung nagpakamatay, 24 years old, naghanap sila ng scapegoat. Yung public mismo, yung parang sa atin, yung mga keyboard warrior. Ang ginawa nilang scapegoat to si Kim So-yeon. Cancel culture, tama. Ganyan. So, ayan. Bakit itong mga artistang to, itong mga mayayaman na to, bakit nagpapatiwakal pa rin sila? Or, kitang-kita natin, realidad to ng buhay, madaming dissatisfied. Kahit sa ating mga Kristiyano. Naalala ko nung bata ako. Hindi ko alam kung alam nyo pa yung salaset. Dito nakakalam ng salaset. Pag sinabing salaset, yun yung mga mama na nagbabahay-bahay tapos may bit-bit sila na lalagyanan ng TV, lalagyanan ng base, yung malaki-laking mga parang estante lang. Tawag dyan dati salaset Ngayon, pag meron ka nun, dati sa bahay mo,
may gano'n ka, ibig sabihin may TB ka. At dati kasi pag may TB ka, mayaman ka, nakakangat kayo sa buhay. Gano'n po dati. Ewan ko kung may gano'n pa din ngayon, ano. Yun ang basihan pag may salaset ka. Ngayon, pag nakita mo yung kapitbahay mo, inggitan eh. Pambira, may salaset siya. Sige, bili din ako kahit walang pambili. Pag mag-birthday, bongga. Sabi nga, bongga eh. No? Bongga. Bira, nag-birthday si ganito, may video okay. Kahit walang pera yan, mangungutang yan. No? Ganyan ang tao. Huwag niyong sabihin sa akin na hindi kayo ganyan. Sa fallen nature ng tao, dahil tayo ay makasalanan, by choice and by nature, may mga pagkakataon na dissatisfied tayo. Hindi mo alam, hindi ka aware. Pero dissatisfied ka sa area na yan. So the question is, bakit maraming malungkot? Maraming dissatisfied because we have failed to learn to be content. Hindi natin natutunan. Kaya dito sa atin, kayo, ang nais kong iparating sa inyo, matutunan nyo kung paano maging kontento. Okay? Kung paano makontento. Sabi ng scriptures, godliness with contentment is great gain. Okay? So, yung theme, yung unit of this thought, unit of thought sa binasa natin is we need to learn the secret of contentment. Kailangan natin matutunan kung paano maging makontento. Okay? Kasi kapag tayo greedy, hindi maganda yan. Masyado kang gahaman. Masyado kang sakim. Gusto mo sa'yo lahat. No? Sa mga lalaki, kung mayroon kayong girlfriend, hindi basis ang itsura na mahal mo siya. Naku, pag ako ang teacher nyo sa SAL4, mag-enjoy kayo sa akin. Ay, hindi, tawa dapat kami. Inggit ka kasi yung girlfriend niya, mas maganda kaysa sa'yo. Kaya papalitan. Alam mo, wala, hindi. Kung gano'n ang prinsipyo mo sa buhay, lagi kang magpapalit ng girlfriend. Okay? Kasi palaging merong mas maganda. Tandaan nyo yan. Palaging merong mas okay. Palaging merong mas mayaman. So, hindi yun yung basis. So, punta na tayo. Anong ibig sabihin ng contentment? Okay. Yan ang kailangan natin. Wait lang nga. Papalitin ko lang ito para makita ko yung chat nyo. Kita nyo naman, ano? Kahit ganyan lang. Gusto ko kasi nakikita ko yung chat. Yan. Kahit ganyan lang, no? Okay lang, ano? Contentment. Now, what do we mean by this? Sa binasa nating scripture, verse number 11 and verse number 12, contentment is being satisfied with your circumstances. Okay, anong ibig sabihin nito? What does it mean? Unang-una, bagal. Learn to accept varying circumstances. Verse number 11, not that I speak in respect of what? For I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Sinasabi ni Apostle Paul na hindi siya nagko-complain sa sitwasyon ng kanyang buhay. Now, not that I speak in respect of want, or not that I'm saying this because of lack. Why? Because I have learned. So, sinasabi namin ng Pablo, I was not born with. Walang pinanganak na kontento na agad. Kumbaga, maraming dadating na sitwasyon sa buhay natin, pagkakataon, mga all wings of circumstances, all phase of circumstances, na hindi natin gusto. Tandaan natin, tao lang tayo, hindi natin control ang buhay. Kaya nga, may mga tao na gusto nila planado lahat. At kapag nag-fail, hindi ibig sabihin, sa plano mo, hindi ka maayos na napagplanuhan. Hindi ganon. Hindi ganon ang buhay. Eh kung ganyan thinking mo, baguhin mo. Kahit magplano ka na magplano, hindi mo control ang panahon. Hindi mo control ang mga tao, ang isip ng tao. Hindi mo control mismo din yung sarili mo. Minsan magkakasakit ka.
Okay? Pero, anumang bagay ang mangyari sa buhay natin, kailangan matutunan mo tanggapin yung mga bagay na yun. Na mga hindi mo kontrolado. Okay? Masyado tayong ma-pride kasi eh. Gusto mo lagi kang perfect sa quiz, perfect sa exam. Sir, masama bang mag-goal ng ganun? Hindi. Yun nga dapat ang goal natin. Pero pag may pagkakataon, nababanggit ko naman ngayon sa Sheldon, merong isang episode nung season 1 na merong isang question na hindi na niya nasagutan. Sobrang disappointed siya sa sarili niya. Ginawa mo yung best mo. Ika nga, do your best and God will do the rest. You did your best, but your best is not good enough. Wag mo kantahin yun. Okay? Tanggapin mo. No? Hindi ka perpekto. Nagkakamali ka. So, kung maka-perfect ka, then that's good. Amen. Praise the Lord. Okay? Tanggapin natin yung mga varying circumstances in our life. Hindi na natin mababalik yung panahon. Kaya kayo pag sinabihan kayo ng boyfriend, girlfriend nyo na pasensya na, nanlamig ako kasi hindi ko alam kung bakit. Huwag kang maging desperado. Huwag mong pilitin na gawin mo yung best mo, pero pag ginawa mo na yung best mo, pero wala pa din, edi wala talaga. Yung, ano bang palabas yun? Evan Almighty o John Almighty? Parang Evan Almighty yata. Sabi niya doon, parang ang contest kasi doon, siya yung Diyos. Nagmamagaling ka ako, sige, ikaw muna maging Diyos. Parang gano'n. Ayun, Bruce Almighty pala. Thank you, Daniel Magkaiba pala yun, Evan Almighty, Bruce Almighty. Sabi niya, mahalin mo ako. Hindi eh. Kumbaga, tayong tao, hindi eh. Okay? Kaya sabi ko sa asawa ko nung nakaraan, Mami, pag dumating yung time na hindi na kita mahal or kasi pag nakita may mga sa tulpo, ganyan, talagang desperado yung mag-asawa, yung asawang lalaki, yung asawang babae, sobrang desperado kung anong gagawin. So, pag ako nagloko, huwag kang umabot sa ganyan. No, hayaan mo ko. Alagaan mo yung sarili mo. Tanggapin natin. Now, alam ko na meron sa atin hindi merong mga ilan sa atin na lumaki tayo na wala tayong nanay. Lumaki tayo na wala tayong tatay. Or lumaki ka man kompleto yung pamilya mo, pero yung tatay mo parang walang pakialam sa'yo. Mama mo lang lagi nandyan. Or gano'n din. Or lumaki ka sa lolo mo. Parang dadating or dumating sa buhay mo na iniisip na parang yan ang buhay. No? Bakit ganito yung nangyari sa akin? Bakit ako pa? So dami-daming mga tao. Alam mo, totoong minsan unfair yung buhay. Pero hindi unfair si Lord. May palaging merong reason si Lord na hindi natin alam na someday malalaman natin. Hindi man dito sa lupa, pero sa langit. Yung mga pag-iisip natin na someday pag nakita na kita Lord, marami akong itatanong sa'yo. Yung ganun thinking, okay lang yun. No? Okay lang yun. Kasi nga tao nga lang tayo. So just learn to accept those circumstances. Na wag na tayong dumagdag sa problema. Okay, ganun na. Okay. Sige. Masakit, nakakaiyak, hindi maganda. Pero hindi na maganda na tapalan mo ng isa pang pangit na bagay, yung pangit na bagay na nangyari sa'yo. Matutunan natin na katulad ni Apostle Paul, natutunan niya. Content. Yung word na content here, what does it mean? Satisfied with what you yourself have. Accept the state or situation
Be satisfied. Huwag mong gawing enemy yung mga bad circumstances mo. Instead, gawin mo tong opportunity para ipakita ng Diyos sa'yo yung mga kaya niyang gawin. Or huwag kang magrebelde. Huwag kang tumakbo. Don't make any changes unless you are 100% sure it is God who is leading you on. For example, ikaw ba ay lilipat ka na ng school? Clear na clear sa'yo. No? Sinabi ng nanay mo, lilipat na tayo anak sa Cavite. Mahirap naman na dito ka pa sa WCC, sa QC. Pwede lipat ka na lang sa KAMSU. Mga ganun, ano? So, accept it. Inilagay tayo ni Lord sa mga ganyang sitwasyon with a purpose. So, willing. Nawa, just learn to accept it. Merong isang kwento ng merong dalawang piloto. Yung isa, yung main pilot, tsaka yung co-pilot. Sabi ng co-pilot, bakit kapag nadadaan na tayo sa lugar na to, lagi kang tumitingin dyan sa spot na yan? What is so special about that spot? Sabi ng pilot, see that stream? Well, when I was a kid, I used to sit down there na laga and fish. Nangingisda ako. And every time an airplane flew over, I would look up and wish I were flying. Now, I look down and I wish I were fishing. Grabe, no? Ganun ang buhay eh. Nangyayari di ba sa akin to? Oo naman. Pag nakakakita ako ng mga batang naglalaro, sana bata na lang ulit muna ako. Para yung mga problema, ang hirap maging 30 years old. Lalo na siguro pag nakaka-pressure dapat nakaka-pressure yung mundo. Dapat ganito ka na, dapat ganyan ka na. Guys, just do what you can. Do your best. Okay? Huwag natin masyadong i-pressure yung sarili natin. Gawin mo yung best mo. Kayo ba, nagpapahinga pa ba kayo? Ha? Kayo ba, meron pa kayong pahinga? Natutulog pa ba kayo, guys? Or baka sobra sa tulog? Wag naman. No? One step at a time. Minsan kasi yung pagiging cramming natin, bunga yan ng pagiging negligence mo. Okay? Pag may assignment, gawin agad. Ganun. Hindi yung tsaka na. So, someday, maybe mararanasan nyo rin yun. Siguro ngayon, naisip nyo, sarap pala maging high school student, mas madali mga ginagawa namin. Ngayong college student na mas mahirap. Siyempre, yan na yung career path nyo eh. Alright? So next, learn to adapt to changing circumstances. I know both how to be abased and I know how to abound in everywhere in all things. I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. So when we say, I know the result of acquired knowledge, minsan dapat parang in one sense maging mga unyango tayo. Ano yung mga unyango? Pag dumikit sa color green, nagiging color green. Color brown, nagiging color brown. Why? Merong mga dahilan. Because position may change. May mga pagkakataon na minsan, nasa ilalim tayo, abased and abound. Minsan, nasa ibabaw tayo. Parang gulong, sabi nga ng Aegis. But, wag nating isipin na palagi kang nasa top, palagi kang nasa ilalim. Nagbabago-bago ang posisyon. Provision may change. It says here, in all things. This is an emphatic position. We all content and be content doing without in some areas. We can honestly say, all. Okay. Paul was instructed as to how to be filled, then go hungry. Ang hirap pakisamahan ng mga taong di marunong makisama. No? Yung, tuturuan ko kayo ng prinsipyo
ah, halimbawa, magkakaklase kayo, may birthday, pumunta kayo sa isang bahay ng kaklase niyo. Yung pakikisama ba, kung ikaw sa bahay niyo dahil mayaman kayo at may katulong, papasok ka sa bahay na meron kang sapatos, no? Kasi may tiles, tas malayo pa yung living room niyo, kwarto, iba pa, no? Pero dun sa bahay ng classmate mo, dun pa lang sa pintuan, tinatanggal na yung sapatos. Eh ikaw, nasanay ka na hindi tinatanggal yung sapatos, anong gagawin mo? Makisama ka. Tanggalin mo din yung sapatos mo. Yun ang, yun ang ibig sabihin ng you adapt to changing circumstances. How about yung tungkol sa pagkain? Maganda maging honest ka na lang. No? Hindi ko po kasi kinakain to pero ito-try ko po. Ito na lang po yung kakainin ko. Hindi yung wala ka talagang kinain. Kasi sasabihin mo, hindi po kami kumakain yan eh. Hindi po kami kumakain yan, hindi po kami nasanay. No, hindi naman yung pagsisinungaling na pinipilit mo kumain. Ang tawag doon, pakikisama. Tapos, punta ka sa bahay ng classmate mo. Nakita mo, ang baso nila yung cup noodles ba? Hindi ka na uminom ng tubig kasi doon sa cup noodles, ginawang baso yung cup noodles eh. Eh, sanay ka sa may mga pagganon pa, no? Yung pang wine, doon ka umiinom. Eh, kasalanan mo yan, wala kang tumbler. So, pakikisama. Another one, in this verse, prosperity may change. Paul went from abundance, then to lack. Real contentment is not ignorance of what is out there in the world to be had. It is when you know that you could have but are content not to have. Kahit meron kang kakayahan, bilhin niyang iPhone 16 na yan, wala pa yung iPhone 17, naka-order ka na, no? Eh, pinagloloko lang naman tayo ng sorry for the word, pero that's the reality. Siyempre, business yan eh. Hindi nila ilalabas yung buong feature ng kaya nilang gawin. Kaunti-unti, hanggang maging iPhone 1000 yan. Siguro yung cellphone mo nun, kaya na magbuo. Diba? Ganun talaga. Pero hindi ibig sabihin may kakayahan ka na gagawin mo. Bibilin mo kahit di mo kailangan. Tandaan natin magkaiba yung needs, magkaiba yung wants. No? Yung kailangan tsaka yung luho, magkaiba yan. Another one, not only being satisfied with your circumstances, but also, meron palang kwento dito. Mayroong isang lalaki, naiinggit siya sa mga kaibigan niya. Mahirap talaga yung inggit eh, no? Yung envy. So, ang gaganda ng bahay ng ng kaibigan niya. Luxurious. So, ang ginawa niya, bumili siya ng binenta niya yung bahay niya. Then kalaunan, may nakita siyang, kasi noon pang sa newspaper, classified section of the newspaper, may nakita siyang house for rent, house for sale. Then tinawagan niya yung broker o yung nagtitinda. Tapos, sabi niya, ang house described in today's paper is exactly what I'm looking for. I would like to go through it as soon as possible. Pero sabi nung agent, "Sir, that's your house you're describing." Parang kanina si Ali Hamed. Ganun din, Kaya, yung cellphone mo, ba't mo gustong palitan? Para masabi na ka-iPhone 16 ka? Eh, pwede pa naman. Malino pa naman yung camera. Malaki naman yung memory. Ba't gusto mo ng iPhone 16? No? Meron kang tablet. Okay naman. Nagpa-function naman ng maayos. Pero bakit gusto mong palitan ng iba pa? Ng mas bago? So, ganyan tayo ka-discontent sa buhay. Kaya bago tayo pumunta dito sa pangalawa, na lang ako, hindi na tayo makapag-breakout session. Wala na oras eh. Pero patingin mo na ng mga kamay nyo mo.
Mga boys and girls. Yan. Kikinig pa din. Very good. Contentment is being strengthened by Christ. Yan. What do I mean by this? Yung pagiging kontento, tandaan natin, hindi lang ito gamit. When money is your goal in life, each money gain seems to lead to merry chase after another. Parang pag may ganito kang pera, tapos dahil ang definition mo ng success, ang goal mo sa buhay ay magkaroon ng pera, hindi ka makukontento kahit bilyonaryo ka na. Okay? When we say contentment is in a relationship. It is not your possessions or your position that pleases God. It is your disposition. Kaya nga, kaninong relationship? No other than the Lord. Ang mundo, pipilitin kang mag-o-offer sa'yo ng maraming bagay para makontento tayo. Sabi ng isang philosopher, his name is Blaise Pascal. Blaise Pascal said, deep inside of us, meron daw vacuum sa atin lahat ng mga tao. And then, tinatry natin, eto nasulat to matagal na, sabi niya, tinatry natin maging somebody, kahit hindi natin kaya, just to feel that vacuum in our heart. Or tinatry mong makamtan yung mga bagay na hindi mo naman talaga makakamtan, just to feel that vacuum in your heart. But you know what? This is the reality. Your heart is like a donut. Kung wala si Kristo sa buhay mo, there's a hole in the middle. Palaging meron lang. So, guys, the most important thing in life is to know the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. You cannot quote, I can do all things which Christ strengthened me, if you don't have relationship with Him. Sir, paano ba? Paano ba magkaroon ng relasyon sa Panginoon? Just admit that you are a sinner, you cannot save yourself, and trust the Lord Jesus Christ that He is your Savior. Namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at nabuhay muli. Because of who He is and what He has done in your life. Kung sino siya at kung anong ginawa niya. Siya ay Diyos, siya ay anak ng Diyos, siya ay nagkatawang tao. Ano yung ginawa niya? Namatay, inilibing, at nabuhay na muli. So, si Jesus Christ, kita mo, kung meron taong magsasabi sa'yo ng kung kailan siya mamamatay, kung paano siya papatayin, at nangyari yung bagay na lahat yun. Lahat ng bagay na yun nangyari. And then sinabi niya rin sa'yo, kung kailan siya mabubuhay ulit. Boys and girls, hindi ito simpleng tao. Diyos ito. Panginoon ito. And yun ang ginawa ni Jesus Christ. Sabi niya, ganito ako papatayin. Ganito ako mamamatay. Pero pagkatapos ng 3 araw, mabubuhay ako. At ang buhay muli si Kristo. Ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. What you must need to do is to trust the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Okay? Sa mga nagsasabi dito, sir, ako totoo na, hindi lang sa isip, hindi lang sa utak, hindi lang sa muso, kundi sa puso ko. Alam ko, tinanggap ko na si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ko. Sino dito makapagsabi, taas kamay? Oh, meron ba? Taas nyo na yung kamay nyo. Yung raise hand ba? Raise hand. Yan. Isa lang? So, marami pa, hindi nyo pa naiintindihan. Yan. Meron pang 2, 3. Yan. Na-late lang kasi meron delay. Yan, very good. Okay. So, kung tayo, ano ka paano, hindi mo naiintindihan itong bagay na ito. Pray to the Lord. Lord, let me understand kung ano yung sinasabi ng mga CL teacher ko.
hindi aksidente na nag-enroll ka sa WCC. Marahil dito mo matagpuan yung makakapag-satisfy ng puso mo, ng buhay mo. Walang iba kundi si Jesus Christ. Okay? Ito ang sabi, ano natin, you won't be limited in performance because Christ is strengthening you. You won't be limited in power. Why? Because palalakasin ka ng Panginoon. As we close, one of my favorite author in church history is John Bunyan. He said, "He that is down needs fear no fall. He that is low, no pride. He that is humble ever shall have God to be his guide. I am content with I have, little be it or much. And Lord, contentment still I crave, because thou savest such. Fullness to such a burden is that go on a pilgrimage. Here's little, and hereafter bliss is best from age to age." Nawa, students, matuto tayo ng contentment at matatagpuan natin to sa Panginoon sa Kristo. So, katulad na nabanggit ko kanina, kung sa isip mo lang, sa nguso mo lang, nagtiwala ka sa Kristo bilang tagapagligtas mo, hindi ko kayo nakikita, di ba? Hindi ko kayo kilala. Kumbaga, kaya nga magsiset up ako sa May 5 kung gusto niyo pumunta. Pero limited slot lang yan. Kumbaga, hindi pa tayo nagkita. Pero, bagamat hindi ko kayo nakikita ng Diyos yung puso at isipan nyo. Nais mong tumanggap sa Panginoon, you need to make it sure. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Huwag mo sabihin, Lord, tsaka kita kikilalanin, tsaka kita tatanggapin, Jesus, kapag siguro mamamatay na ako. No, because hindi mo makokontrol ang buhay. Right now, you must believe that you're a sinner, cannot save yourself, you are discontented, dissatisfied, and yet, the Lord Jesus Christ save you from your sin, and not only that, He can give you satisfaction in life. Let's go to the Lord in prayer. So, sabihin mo